Akala mo ba ang pinakaligtas na lugar para sa lahat ng iyong pagkain ay ang ref? Mag-isip ka ulit, lalo na kung 60 taong gulang ka na. Nagiging malinaw na ang ilan sa mga karaniwang pagkain na nilalagay natin sa ref ay hindi dapat doon. Sa katunayan, ang malamig na temperatura ay maaring sumira sa lasa nito, baguhin ang tekstura, bawasan ang nutrients, at kahit lumikha ng mga nakakapinsalang compound na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan. Habang tayo ay tumatanda, ang pagpapanatili ng malusog na gana at pagkuha ng pinakamaraming nutrisyon sa bawat kagat ay nagiging mas mahalaga kaysa dati. Ngunit kung ang iyong mga kamatis ay walang lasa, ang bawang ay mapait, o ang tinapay ay tuyo agad pagkatapos ng isang gabi, ang iyong ref ang maaaring lihim na sanhi. Kaya sa video ngayon, tatalakayin natin ang 10 pangkaraniwang pagkain na hindi dapat ilagay sa ref at kung bakit ang pagpapanatili ng mga ito sa malamig na lugar ay maaaring mas makasama kaysa makatulong. Manatili ka hanggang sa dulo upang maiwasan mo ang mga pagkakamaling ito at masimulang masiyahan sa mas sariwa, mas masarap at mas malusog na pagkain, lalo na kung ikaw ay isang senior. Una, patatas. Magsimula tayo sa isang pagkain na meron sa kusina, ang patatas. Maaaring mukhang lohikal na ilagay ito sa ref upang manatiling sariwa ng mas matagal, ngunit iyon talaga ang isa sa pinakamalaking pagkakamali. Kapag ang patatas ay nalantad sa malamig na temperatura, may isang nakakagulat na nangyayari. Ang almirol dito ay nagsisimulang maging asukal. Mukhang hindi naman nakakapinsala, di ba? Ngunit ang asukal na ito ay nagbabago sa lasa at tekstura. Sa halip na malambot o creamy, magiging magaspang ang texture at may kakaibang tamis na hindi angkop, lalo na kapag ipiprito o ibibake. Mas nakakabahala kapag ang mga patatas na puno ng asukal ay niluto sa mataas na init. Maaari itong mag-produce ng isang chemical na tinatawag na acrylamide, na ayon sa ilang pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer. Tiyak na hindi mo gusto iyon sa iyong plato, lalo na habang tayo ay tumatanda at ang ating katawan ay mas nagiging sensitibo sa ganitong mga exposure. Ang ref ay nagdudulot din ng mamasamasang kapaligiran na ayaw ng patatas. Ang moisture ay nagdudulot ng amag, bakterya at mabilis na pagkasira na madalas nagiging malambot at mabaho ang patatas ng mas mabilis kaysa inaasahan. Kaya ano ang mas magandang paraan? Itabi ang iyong patatas sa isang cool, madilim at well-ventilated na lugar tulad ng pantry, cellar, o kahit sa isang paper o mesh bag na nakalagay sa kabinet. Huwag gumamit ng plastic bags dahil nakukulong ang moisture at lalong nagpapasama sa sitwasyon. Narito ang isang mahalagang tip para sa mga senior: huwag kumain ng patatas na may berdeng balat. Ang berde ay sanhi ng solanine, isang natural na toxin na maaaring dumami kapag ang patatas ay nalantad sa liwanag. Ang pagkain ng maraming solanine ay maaaring magdulot ng pagduduwal, pananakit ng ulo, at kahit pagkalito o neurological symptoms, lalo na delikado para sa mga matatanda. Bukod dito, ilayo ang patatas sa sibuyas. Kahit na mukhang magkasama sila sa pantry, ang sibuyas ay naglalabas ng gas at moisture na nagpapabilis ng pagkasira ng patatas. Kaya, sa susunod na bumili ka ng sako ng patatas, huwag ilagay sa ref. Bigyan mo ito ng cool at tuyong lugar. Pangalawa, kamatis. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kamatis. Isang pangunahing sangkap sa maraming kusina, mula sa paghiwa para sa mga sandwich hanggang sa paghahalo sa mga salad. Pero narito ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang paglalagay ng kamatis sa ref ay maaring masira ang mga ito. Ang mga kamatis ay maselang prutas na patuloy na nahihinog kahit na napitas na. Pero kapag itinago mo sila sa malamig na temperatura, ang natural na proseso ng paghinog ay humihinto ng tuluyan. Sa halip na maging mas makatas at mas malasa, nagiging matabang, malambot
at hindi kaaya-ayang ang tekstura. At hindi lang ito tungkol sa lasa, ang paglalagay sa ref ay nakakasira rin sa nutritional value ng kamatis, lalo na sa isa sa pinakamalakas nitong compound, ang lycopene. Ang lycopene ay isang malakas na antioxidant na tumutulong sa pagbawas ng panganib ng sakit sa puso at prostate cancer. Dalawang seryosong issue para sa maraming senior. Kapag pinalamig ang mga kamatis, bumababa ang lycopene levels na nangangahulugang nawawalan ka ng isang mahalagang health benefit na natural na ibinibigay ng simpleng prutas na ito. Paano dapat itago ang mga kamatis? Ilagay sila sa room temperature, malayo sa direktang sikat ng araw, at patiwarikin ng patayo ang bahaging may tangkay. Makakatulong ito para hindi agad mawala ang moisture at maiwasan ang pagpasok ng bakterya sa bahaging pinagkakapitan ng tangkay. Pinakamabuting hayaan silang huminog ng natural sa counter. Huwag magmadali. Parehong mahalaga, ilayo sila sa mga prutas na naglalabas ng ethylene tulad ng saging at mansanas dahil maaari itong magpabilis ng paghinog at maging sanhi ng pagkabulok. Ngayon para sa mga senior na minsan lang mamalengke sa isang linggo at nag-aalala na masira ang mga kamatis, oo, maaari mo silang ilagay sa ref kung sobrang hinog na at kailangan mo ng ilang dagdag na araw. Pero narito ang trick. Laging ibalik sa room temperature bago kainin. Makakatulong ito para maibalik ang natural na lasa at katas na nagpapasarap at nagpapalusog pa sa mga ito. Kaya sa susunod na uuwi ka ng mga magagandang pulang kamatis, ilagay mo sila sa counter kung saan sila nararapat. Mapapanatili mo ang masarap nilang lasa, mapoprotektahan ang health benefits, at mas masisiyahan ka sa iyong pagkain. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-rekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, sibuyas. Pag-usapan naman natin ang sibuyas, isang pampalasa na ginagamit sa maraming paborito nating lutuin. Maaaring gamitin ito sa masustansyang sopas o igisa sa mga home-cooked meal. Nagdadagdag ito ng pamilyar na lasa at amoy na ating minamahal. Pero narito ang paalala, hindi ang ref ang pinakamainam na lugar para sa mga ito. Lalo na kung gusto mo silang maging sariwa, malasa at ligtas. Kapag itinago ang sibuyas sa malamig, ang mga starches sa loob nito ay nagiging asukal na nagdudulot ng paglambot, sobrang pagkatubig, at kung minsan ay pagiging malapot. Nawawala ang maganda at malutong nitong texture at sa halip makakakuha ka ng sibuyas na parang hindi na fresh. Mas nakakabahala, ang mataas na moisture sa ref ay maaaring magdulot ng amag at dahil natural na sumisipsip ng amoy ang sibuyas, maaari rin itong mangamoy ng iba't ibang bagay sa paligid. Hindi kaaya-aya. Para manatiling fresh ang iyong sibuyas, itago ito sa cool, dry, at well-ventilated na lugar, tulad ng pantry o cabinet. Gumamit ng mesh bags, paper bags, o open baskets na nagpapahintulot sa hangin na dumaloy. Iwasan ang plastic bags dahil nagtatrap ito ng moisture at nagpapabilis ng pagkabulok. At narito ang isang mahalagang tip. Huwag itago ang sibuyas malapit sa patatas. Bagamat mukha silang magkatambal sa pantry, ang patatas ay naglalabas ng moisture at gases na nagpapabilis ng pagkabulok ng sibuyas. Ngayon, isang maingat na paalala para sa ating mga senior, kung may tumutubong usbong sa iyong sibuyas, senyales ito ng pagbaba ng freshness at pagkawala ng nutrients. Sa malaking dami, ang mga berdeng usbong ito ay maaaring bahagyang nakakalason na nagdudulot ng pananakit ng tiyan o discomfort, isang bagay na hindi natin kailangan. Kaya sa susunod na bibili ka ng sibuyas, iwasan ang ref. Bigyan mo ito ng dry at maaliwas na lugar at gagantimpalaan ka nito ng mas masarap na lasa.
mas mahabang shelf life at mas ligtas na pagkain. Isang maliit na pagbabago na malaki ang maitutulong sa iyong kusina at sa iyong kalusugan. Pang-apat, bawang. Ngayon, pag-usapan natin ang bawang, isang tunay na powerhouse sa kusina at sa ating mga gawain para sa kalusugan. Marami sa atin ang gumagamit nito sa pagluluto sa loob ng maraming taon at may mga gumagamit din nito bilang natural na remedyo. Pero alam mo ba na ang pag-iimbak ng bawang sa ref ay maaaring unti-unting kumupas sa mga pinakamagandang katangian nito? Totoo ito, at lalo na habang tayo ay tumatanda, mas mahalaga na mapreserba natin ang mga benepisyo ng bawang. Kapag inilagay ang bawang sa malamig at mamasamasang lugar, tulad ng ref, madali itong tumubo ng maaga. Ang mga berdeng usbong na ito ay hindi lang nagpapapait sa lasa ng bawang, kundi nagpapahiwatig din na ang sibuyas ay nagsisimulang mawala ng nutrients. Isa sa pinakamahalagang compound sa bawang ay ang allicin, ang sangkap na nagbibigay sa bawang ng malakas nitong amoy at mga katangiang pampalakas ng immune, pampasigla ng puso at panlaban sa pamamaga. Ang pag-iimbak sa malamig na lugar ay nagpapabilis sa pagkasira ng alisin na nangangahulugang nawawala ang lahat ng mga kamanghamanghang benepisyong pangkalusugan na ito. Bukod sa pagtubo, ang halumigmig mula sa ref ay nagdudulot ng perpektong kondisyon para sa amag at pagkabulok. Pinapaikli nito ang buhay ng bawang at maaring gawin itong hindi ligtas gamitin kung ito ay naging masyadong malambot o nagiba ang kulay. At dahil madaling sumipsip ng amoy ang bawang, maaari itong mangamoy o kumapit ang iba pang lasa mula sa ref na nagiiwan ng medyo kakaibang lasa. Kaya, ano ang pinakamainam na paraan para magimbak ng bawang? Panatilihin ito sa temperatura ng kwarto sa isang well-ventilated na lalagyan, tulad ng mesh basket, bukas na mangkok o kahit isang clay garlic keeper. Ang mahalaga ay may sirkulasyon ng hangin. Huwag gumamit ng plastic bags o saradong lalagyan dahil nagtatrap ito ng moisture at nagpapabilis ng pagkabulok. Isang maalalahaning paalala, ang bawang ay lalong kapaki-pakinabang para sa pagpapababa ng presyo ng dugo, pagbawas ng pamamaga at pagpapalakas ng immune function. Lahat ng ito ay mahahalagang aspeto para sa atin habang tayo ay tumatanda. Pero makukuha mo lang ang mga benepisyong ito kung itatabi mo ito ng tama. Kaya sa susunod na bumili ka ng bawang, bigyan mo ito ng sapat na hangin. Panatilihin itong tuyo at maaliwalas at hayaan itong gawin ang dapat nitong gawin. Magdagdag ng lasa sa iyong pagkain at suportahan ang iyong kalusugan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, abokado. Pag-usapan natin ang abokado. Malambot, masarap at puno ng sustansya. Ito ay paborito ng mga health-conscious na tao sa lahat ng edad at may magandang dahilan para rito. Pero kung katulad ka ng karamihan, maaaring itinatago mo ang mga hilaw na abokado sa ref nang hindi nalalaman na mas nakakasama ito kaysa makabuti. Kapag inilagay mo ang isang hilaw na abokado sa refrigerator, ang lamig nito ay humihinto sa natural nitong paghinog. Sa halip na lumambot at maging malinamnam at mantikilya ang texture na ating gustong-gusto, ang abokado ay maaaring manatiling matigas, rubbery at walang lasa. Minsan hindi ito nahihinog ng maayos. Sayang dahil ang abokado ay hindi lang masarap, kundi puno rin ng nutrisyon. Ang pinakamahusay na paraan para pahinugin ang abokado ay iwan ito sa room temperature, sa iyong kitchen counter lang. Kung gusto mong pabilisin ang paghinog, ilagay ito sa isang brown paper bag kasama ng saging o mansanas. Ang mga prutas na ito ay naglalabas ng ethylene gas na nagpapabilis ng paghinog. Kapag malambot na ang abokado at perpektong hinog,
saka mo ito pwedeng ilagay sa ref. Pero kung kailangan mo lang ng extra 1 o 2 araw bago ito gamitin. At isang helpful tip, lalo na para sa mga seniors na kumakain lang ng kalahati sa isang pagkakataon, itago ang hiniwang abokado na may kaunting lemon o lime juice na ipinahid sa ibabaw. Ang citrus ay pumipigil sa oxidation at nakakatulong maiwasan ang pagkulay brown. Siguraduhing ilagay ito sa airtight container para manatiling fresh. Ngayon, huwag nating kalimutan ang mga kahangahangang health benefits ng abokado. Punong-puno ito ng heart-healthy fats, potassium at fiber na nakakatulong sa brain function, pagbawas ng inflammation at pagpapababa ng blood pressure, mga kritikal na benepisyo habang tayo ay tumatanda. Kaya, bigyan ng tamang pag-aalaga ang iyong abokado. Hayaan itong huminog ng natural at magiging mas masarap, mas malambot at puno ng sustansya, isang matalino at masustansyang pagpipilian para sa kalusugan ng mga seniors. Pang-anim, saging. Pag-usapan naman natin ang isang prutas na malamang nasa iyong counter ngayon, ang saging. Malambot, matamis at madaling tunawin, ito ay paboritong merienda ng maraming seniors. Pero may isang bagay na maaaring hindi mo alam. Ang paglalagay ng saging sa ref ay maaaring sirain ang lasa at texture nito, kahit na mukhang mas magtatagal itong fresh. Kapag na-expose ang saging sa malamig na temperatura, ang balat nito ay madaling mangitim. Mukha itong sobrang hinog, pero sa loob madalas ay matigas pa rin, starchy at hindi fully developed. Dahil pinipigilan ng lamig ang natural na proseso ng pag-convert ng starches into sugars, na siyang nagbibigay ng tamis at lambot sa saging. Para mas masarap ang saging, mas mainam na itago ito sa room temperature, malayo sa direktang sikat ng araw at init. Kung maaari, isabit ito sa banana hook para maiwasan ang pagka-bruise at magkaroon ng maayos na air circulation. At isang trick, kung gusto mong pabagalin ang paghinog, paghiwalayin mo lang ang mga saging mula sa buwig. Nakakatulong ito na pabagalin ang paglabas ng ethylene gas na siyang nagpapabilis ng paghinog. Ngayon, isang bonus tip para sa iyo. Kung sobrang hinog na ang iyong saging at hindi mo pa ito kakainin, huwag itong itapon, i-freeze mo. Balatan at hiwain muna ito saka ilagay sa airtight container o bag. Magandang natural sweetener ito para sa smoothies, oatmeal o baked goods tulad ng banana bread o pancakes. Bukod pa riyan, puno ito ng natural energy, potassium at fiber na mainam para sa brain at heart health. Kaya, sa susunod na gustuhin mong ilagay ang saging sa ref, pahintuin mo muna at hayaang huminog ito sa counter. Mas magiging malambot, mas matamis, at masusulit mo ang lahat ng health benefits ng saging, nang walang problema sa maitim na balat at bland na lasa. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero 6 sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-7, buong melon, pakwan, cantaloupe, honeydew. Pag-usapan naman natin ang melon, pakwan, cantaloupe o honeydew, ang mga makatas na prutas na napakasarap lalo na sa mainit na panahon. Pero may isang bagay na hindi alam ng marami. Ang paglalagay ng buong, hindi pa nahihiwang melon sa ref ay maaaring magpawala ng lasa at nutrisyon nito. Kapag pinalamig ang melon bago hiwain, ang malamig na temperatura ay nagpapabagal sa natural na pagdevelop ng tamis ng prutas. Sa halip na makatas at matamis, maaaring maging bland o matubig ang lasa nito. Pwede ring maging grainy ang texture na nakakabawas sa sarap ng fresh melon. Pero hindi lang lasa ang apektado. Ang pag-refrigerate ay nagpapababa rin ng antioxidant content ng melon, lalo na ang beta-carotene na mahalaga para sa healthy skin, vision at immune system. Para sa mga seniors na nangangailangan ng extra nutrition at hydration,
Malaking kawalan ang pagbawas ng mga health benefits na ito. Kaya ano ang tamang paraan para itago ang melon? Iwan ang buong melon sa room temperature, sa counter o sa malamig na lugar hanggang handa ka ng hiwain ito. Hinahayaan itong huminog ng lubos, magkaroon ng natural na tamis at mapanatili ang mga mahahalagang nutrients. Pero kapag nahiwa mo na ang melon, saka dapat ilagay sa ref. Pagkatapos hiwain, ilagay ang melon sa airtight container at itago sa refrigerator. Kainin ito sa loob ng 3 hanggang 4 na araw para manatiling fresh at safe. Pwede ring lagyan ng plastic wrap ang ibabaw ng hiniwang bahagi bago isara. Nakakatulong ito para hindi matuyo at manatiling makatas. At ang pinakamagandang bahagi, ang melon ay napaka-hydrating, mataas sa water content at may essential vitamins tulad ng vitamin C. Ito ay isang magandang low-calorie option para sa mga seniors para manatiling refreshed, suportahan ang immune system at masiyahan sa natural na tamis ng walang added sugar. Pangwalo, tinapay. Lumipat tayo sa isang pangunahing pagkain sa bahay na nagdudulot ng ginhawa sa marami, ang tinapay. Maaaring ito ay para sa iyong morning toast, simpleng sandwich o mainit na pampasabay sa sopas. Ang tinapay ay isang pamilyar na bahagi ng pang-araw-araw na pagkain. Pero narito ang isang bagay na maaaring hindi mo alam. Ang paglalagay ng tinapay sa refrigerator ay maaaring magpabilis ng pagiging stale nito. Hindi ito nagpapabagal. Maaaring kakaiba pakinggan, ngunit ang malamig na temperatura ay nagdudulot ng mas mabilis na pagkristal ng almirol sa tinapay na nagpapadali nito matuyo at maging matigas at stale. Kahit na nasa loob pa ito ng expiration date, ang tinapay na nasa ref ay maaaring magmukhang ilang araw nang nakalabas. At mas masahol pa, ang refrigerator ay maaaring magdulot ng imbalance sa moisture. Minsan ang crust ay nagiging basa-basa habang ang loob ay natutuyo. Hindi iyon ang tekstura na gusto mo kapag kumukuha ka ng isang hiwa. Kaya ano ang pinakamahusay na paraan para mag-imbak ng tinapay? Kung kakainin mo ito sa loob ng ilang araw, ilagay ito sa isang bread box o sa isang cool dry na pantry, malayo sa direktang init o sikat ng araw. Pero kung nakatira kang mag-isa o hindi ka mabilis makakakain ng isang buong loaf, narito ang mas magandang ideya. I-freeze mo ito. Ang pag-freeze ang talagang pinakamahusay na paraan para sa long-term storage. Hiwain muna ang tinapay para makukuha mo lang ang kailangan mo. Pagkatapos kapag handa ka na, i-toast ang mga hiwa ng diretso mula sa freezer, hindi na kailangang ithaw. Nananatiling buo ang lasa at sakto pa rin ang tekstura. Dagdag pa rito, ang pag-freeze ay pumipigil sa amag na maaring maging problema kung sa mas humid na lugar ka nakatira. At isang gentle reminder para sa ating mga senior viewers, kung hindi na katulad ng dati ang iyong gana at mas maliit na ang iyong portions, ang pag-freeze ng tinapay ay isang matalinong solusyon para maiwasan ang pag-aaksaya. Maiiwasan mo ang amag, makakatipid ka at masisiyahan pa rin sa sariwa at masarap na tinapay anumang oras mo gusto. Kaya sa susunod na maisip mong ilagay ang iyong tinapay sa ref, magdalawang isip ka. Pumili ng mas mahusay na paraan ng pag-iimbak para manatiling masarap, ligtas at handa ang iyong tinapay kapag kailangan mo. Pang-siyam, olive oil. Tapusin natin sa isang essential na bagay sa kusina na ginagamit natin araw-araw, ang olive oil. Maaaring gamitin ito sa pagluluto ng gulay, pagdidrizzle sa salad o paglublob sa sariwang tinapay. Ang olive oil ay nagdadala ng lasa, richness at kamangha-manghang health benefits. Pero narito ang isang bagay na maaaring magulat ka. Ang paglalagay ng olive oil sa refrigerator ay mas makakasama kaysa makakatulong. Kapag inilagay ang olive oil sa ref, ito ay nagiging solid at nagiging cloudy o waxy. Hindi ibig sabihin nito na nasira na ang oil, pero mas mahirap itong gamitin. Kailangan mong hintayin itong bumalik sa room temperature bago mo ito maigting maibuhos. Nakakainis ito lalo na kapag nasa gitna ka ng paghahanda ng pagkain. Higit pa rito,
Ang refrigeration ay maaaring magdulot ng condensation sa loob ng bote. Ang kaunting moisture na ito ay maaaring mukhang hindi malaking bagay, pero sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng spoilage o bacterial growth na dapat nating iwasan. At kung gumagamit ka ng extra virgin olive oil na mas delikado, ang hindi tamang pag-iimbak nito ay maaaring magpawala ng lasa at magpabilis ng pagkasira nito. Kaya, ano ang pinakamahusay na paraan para mag-imbak ng olive oil? Ilagay ito sa isang cool, dark na lugar, hindi malamig, basta cool lang. Ang pantry o cabinet na malayo sa kalan at direktang sikat ng araw ay mainam. At siguraduhin gumagamit ka ng tamang lalagyan. Dark glass bottles o stainless steel ang pinakamahusay dahil pinoprotektahan nito ang oil mula sa liwanag na maaaring magpababa ng kalidad nito sa paglipas ng panahon. Narito kung bakit mahalaga ito para sa mga seniors. Ang olive oil ay mayaman sa heart-healthy, monounsaturated fats at malakas na antioxidants. Nakakatulong ito sa brain function, nagpapababa ng inflammation, at nagpoprotekta sa iyong puso, lalo na mahalaga habang tumatanda tayo. Pero makukuha mo lang ang mga benefits na ito kung sariwa at maayos ang pagkakaimbak ng oil. Kaya, sa susunod na kukuha ka ng iyong bote ng olive oil, siguraduhing tama ang pag-iimbak mo nito. Ilagay ito sa cool, dark na lugar at malayo sa refrigerator at mananatili itong masarap at puno ng nutrients na kailangan ng iyong katawan. Pangwakas ng mga kaisipan. Ngayon alam mo na hindi laging hero ang iyong refrigerator pagdating sa pagpapanatili ng pagkain na sariwa. Lalo na para sa mga seniors, ang tamang food storage ay nangangahulugan ng mas masarap na lasa, mas mahabang shelf life, at mas maraming nutrients na kailangan ng iyong katawan. Huwag mong hayaang nakawin ng malamig na temperatura ang lasa, tekstura, or health benefits na nararapat sa iyo. Ang ilang maliliit na pagbabago sa iyong kusina ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong well-being. Alin sa mga pagkain ito ang pinakanagulat sa iyo? Nag-iimbak ka ba ng alinman sa mga ito sa refrigerator nang hindi mo alam ang masamang epekto? Gusto naming marinig ang iyong saloobin, kaya mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito isasabuhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga iniisip, kaya huwag magatubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at pag-asa. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.